Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sana'y mabawi ng gobyerno ang lahat ng dating pag-aari na ibinenta noon di umano ng pamahalaan ni Cory Aquino. Ito ang naging hinaing ng taong bayan patungkol sa naging interview kamakailan kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan lahat ay babalik sa gobyerno at tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako. Pero bago ang lahat, mga Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. chika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, lahat ay babalik sa gobyerno. Tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako during campaign period, kung saan ay maibabalik sa gobyerno o sa pamahalaan ang pagmamayari ng ilang major utilities tulad ng Meralco at Maynilad, kung saan ay tila ibinenta noon ng pamahalaan ni former President Cory Aquino sa ilang mga pribadong negosyante. Ito ang kinumpirma ni President Bongbong Marcos sa katatapos lamang na panayam nito, kung saan ayon pa sa kanya, maging ang NAIA ay mananatili sa pamamalakad ng pamahalaan. Pinabulaanan rin ito ang chismis na ibibenta ito sa isang bilyonaryong businessman na ngayon ay nasa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, babawiin itong lahat ang pagmamayari noon ng pamahalaan na naging pribado sa panahon ng pamamahala ng mga Aquino. Dahil naniniwala ito na ang pagmamayari ng mga ganitong utilities ay nararapat na ibalik sa publiko, mas magiging mababa pangaraw ang singil sa kuryente ng Meralco at tubig kung mangyayari ang lahat ng ito. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, sa wakas, bababa na ang bill natin sa tubig at kuryente. Konting tiis na lang, ginagawa na ng paraan ng ating mahal na Pangulo. PBBM lang, mabuhay. Panginoon, basbasa at proteksyon na natulungan niyo po ang aming Pangulo sa ginagawang pagpapaunlad ng aming bansa. Salamat President Bongbong Marcos, dapat lang mabawi. Mahal kasi maningil ang mga yan sa lahat. Pabawi para happy ang sambayanang Pilipino. Ikaw na ang the best. Di sa ako nagkamali ng iboto kita. Maraming salamat. Sana mabawi na po kasi kaming mga taong bayan ang nahihirapan. Lalo na yung Meralco, sinasamantala po kami. Wala man lang pakundangan kung maningil ng bill, ni hindi mo man lang mapakiusapan at mas lalo ka pang idiin. Wala po yung magawa dahil putulan kapag hindi sumunod sa disconnection. Yan ang dapat lang mangyari para mapagaan ang problema ng mamamayang Pilipino at lalong mabawas-bawasan naman ang bigat na dinadala sa hirap ng mga kababayan. President BBM, mabuhay po kayo. God bless po. End quote. Pakalaking pera. Siguro kung kukwentahin natin, daan-daang bilyon na po ang nananakaw sa ating kabambayan. Mula pa ho nung bumalik ang demokrasya dito sa ating bansa sa ilalim ng 1987 Constitution. Huwag na natin pag-usapan yung mga nakaraang administration pa bago yung people power kasi noon talagang kakaiba. Pero ngayon na ibinalik ang demokrasya,
Pero ginamit naman itong demokrasyang ito sa pagsasamantala ng mga dati at kasalukuyang opisyal. Hindi ko naman nila lahat. Marami pong sangkot sa graft in corruption. At alam ba ninyo na kaya ho namamayagpag ang mga drug lord, malalaking supplier ng drugs sa ating bansa dahil alam nilang nakukurap nila, nababayaran nila ang ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya kung bibitayan mo yung mga drug lord, dapat isamang bitayin yung mga protektor, yung mga nagbibigay ng proteksyon kapalit ng pera. Kaya sila'y nakakawala. At saka yung pagnanakaw ho sa kabangbayan, alam nyo kung ang ating pera ay nagagamit ng tama at hindi po nananakaw, dami pong pwedeng maipagawa niyan. Yung mga school building, classroom, mga highway, developments, mga tulay at kung ano-ano, mga skyway, at maraming pag-develop sa ating mga probinsya, magagamit po yan. Pero dahil nga po sa maraming korupsyon noon, ilang dekada na, until now, hindi tumitigil. Kasi nga po, yung justice system sa atin mahina pa. Pangalawa, wala ho talagang nakukulong di wala ring mabibitay kasi wala hong bitay tungkol sa graft in corruption. Kaya kung pwede, mga politiko, Congress at Senado, mga senador, isama na rin po ninyo na yung pong laban sa graft in corruption ang parusang bitay. Kasi nga po, inuulit ko, ang mga drug lord ay pera ang pinagagalaw. Yung justice system at mga protector na mga law enforcement agency or mga local executive kung nasasangkot sa illegal drugs, yun ang dahilan kung bakit tayo hindi nagtatagumpay at hindi matapos-tapos ang illegal drugs. Kaya kung bibitayan ng drug lord, ang mga sindikato, supplier dito sa ating bansa, isama na rin ang mga corrupt official ng ating bayan. Ayan po. Yan po yung aking sariling panawagan at opinion. Kung kayo po susuporta, salamat. Kung naniniwala kayo na dapat ay seryoso ang laban dito sa korupsyon sa ating pamahalaan. Kasi nakakapanghinayang po na daan-daang bilyon ang nawawala dito sa ating bayan na para bang nababaliwala lang. After ng mga investigasyon, wala namang malinaw na recommendation at pagkatapos nagkakalimutan na, yung iba napopromote pa. Ayan ang mangyayari sa bayan natin. Kung patuloy tayong inaabuso, ang demokrasya po ay kailangan. Pero hindi dapat ginagamit ang demokrasya sa pang-aabuso, sa kapangyarihan at salapi ng ating bayan. Kaya inuulit ko, dapat isama na rin sa parusang bitay ang mga involved sa malalaking volume ng korupsyon sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, yung ating batas na ginagamit ay yung tinatawag na plunder law. Alam niyo doon sa plunder law, 50 million ang nakurakot ng isang opisyal. Plunder po ang aabutin yan. Plunder ang kaso. Non-bailable po yun. Hanggang ganun lang pero kahit na ganyang batas sa ilang taon na, nababaliwala pa rin. Hindi po natatakot ang mga korap. Kasi nga alam nilang, kaya din nilang paikutin ang justice system sa Pilipinas. Kaya kung yung 50 million na yan ay ating ginagamit o yung limitasyon na 50 million para sa plunder law, dapat ganun din. Pag umabot ng 50 million sa issue ng graft in corruption, bitay ang kaparusahan. Palagay ko titino tayo. Palagay ko titino yung mga kawani or kung sino mang corrupt official sa ating bansa. Kahit mga politiko pa yan. Kasi po ang corruption sa atin, hindi ko naman nilalahat, pero meron pong nasasangkot na taga-executive department, taga-legislator, taga-judicial body, yung mga tatlong ahinsang napakahalaga. Pati na po ang mga local government unit. Marami po na-involved sa korupsyon. Di ba? Ilang bilyon po ang nawawala sa taon-taon. Di ba yung ating budget ay umaabot ng katulad ditong budget ngayon, 4.1 or 4.2 trillion. Hindi po nawawala ang korupsyon dyan. Marami pong nawawala dyan. Kuminsan nga po, hindi lang ho yung tax money kinukurakot. Katulad ditong kontrobersya sa PhilHealth. Hindi naman ho lahat ng pera dyan sa PhilHealth ay galing sa tax money. Karamihan po dyan ay galing dun sa mga membro na nagbabayad ng 200 pesos monthly. Yung mga OFW naman ay nagbabayad ng mahigit na 2,000 yearly. Kung hindi pa nga naharang yung kanilang mga proposal itong nakaraang buwan, gusto nga nila 3% monthly salary ng mga OFW, bawasan para lang doon sa PhilHealth. Mabutit naharang yan. Ganun pong katindi. Okay? Sana po ay tanggapin po ninyo na ito ay makakabuti sa atin, laban sa korupsyon, laban sa illegal drugs. Huwag po ninyong isipin na ito'y personal kung hindi ito po ay bagay na maaaring baka makakatulong sa talamak na korupsyon noon at hanggang ngayon pa rin ay nangyayari at hindi po talaga napaparusahan, nababaliwala. Yung iba nga naihalal pa tuwing mag-i-eleksyon, napopromote pa sa ibang mga posisyon. Ayan ang mangyayari kung gano'n. Paulit-ulit na lang. Okay? Salamat po. Nababayaran nila ang ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya kung bibitayan mo yung mga drug lord, dapat isamang bitayin yung mga protektor, yung mga nagbibigay ng proteksyon kapalit ng pera. Kaya sila'y nakakawala. At saka yung pagnanakaw ho sa kabangbayan, alam nyo kung ang ating pera ay nagagamit ng tama at hindi po nananakaw, dami pong pwedeng maipagawa niyan.
yung mga school building, classroom, mga highway, developments, mga tulay at kung ano-ano, mga skyway at maraming pag-develop sa ating mga probinsya, magagamit po yan. Pero dahil nga po sa maraming korupsyon noon, ilang dekada na, until now, hindi tumitigil. Kasi nga po, yung justice system sa atin mahina pa. Pangalawa, wala ho talagang nakukulong eh. O, di wala ring mabibitay kasi wala hong bitay tungkol sa graft in corruption. Kaya kung pwede, mga politiko, Congress at Senado, mga senador, isama na rin po ninyo na yung pong laban sa graft in corruption ang parusang bitay. Kasi nga po, inuulit ko, ang mga drug lord ay pera ang pinagagalaw. Yung justice system at mga protector na mga law enforcement agency or mga local executive kung nasasangkot sa illegal drugs, yun ang dahilan kung bakit tayo hindi nagtatagumpay at hindi matapos-tapos ang illegal drugs. Kaya kung bibitayan ng drug lord, ang mga sindikato, supplier dito sa ating bansa, isama na rin ang mga corrupt official ng ating bayan. Ayan po. Yan po yung aking sariling panawagan at opinion. Kung kayo po susuporta, salamat. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.